anong panahon ni Marcos Sr., lumakas ang NPA. O patungkol pa rin ito sa impeachment, ha? Patungkol pa rin ito sa impeachment. So ipakikita ko sa inyo etong isang mamang ito. Ayan. Si Katunying. Ayan, si Katunying, mga bossing. Siya ang official vlogger ng Malacanang. Actually, dito nga lang nagpa-interview si Kokak eh. Uy, grabe naman. Lian Orsini, keep what you are doing, Boss Dada. Mas maraming na-inform sa ginagawa nyo. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyo. Always take care. Thank you very much, Lian Orsini. Mabuhay ka. God bless you and more power sa'yo. Mabuhay ka. Watching from Boston, Massachusetts, you do there. So, ayun na nga yung sinasabi natin. Itong si Katunying, in-expose niya dito sa video na to kung gaano kahayop, kabobo, katarantado ang mga vloggers ng BBM administration. Inggit na inggit sila kay Katunying kasi nga si Katunying may access. Maraming ganyan mga bossing. So dito sa video na to, sesermonan niya yung mga kapwa niya loyalista. At dito sa video na to, i-reveal niya yung play nila ni Bongbong Marcos. Play, meaning yung plano nilang dalawa kung papaano iiwas si Marcos sa impeachment complaint kay Inday Sara. O dito huling-huli sa akto si Katunying dito. So ito, pakinggan natin yung sasabihin niya patungkol sa mga hayop at mga pulpol na mga kalahi niyang mga loyalista nga. Ang inyong lingkod. Ito nga pala ang inyong lingkod ay tinatawag na ngayong loyalistang DDS. Yung talaga buhay na buhay ko eh, no? Minsan, ang tawag loyalista, /bangag. Ang tawag naman ng iba ay DDS. Ang tawag ng iba ay balimbing. Ang tawag ng iba ay bayaran. Ayan, yan po ang inyong pinapanood sa pagkakataong ito. Eh. Oh, bakit? Kasi kasama ka sa propaganda, Katunying. Ikaw ang pambansang utusan ng mga nasa Malacanang sa media. Oh, parang ikaw yung tipo ng tao na sa sobrang gulang mo, nakikita ninyo yung mga nasa kalsada, no? May linya naman. Ang gagawin mo, kakainin mo yung 2 linya. Para pag traffic dito, dito ka. Pag traffic dito, dito ka. Sugapa ka, ika nga. Sugapa ka, sisip-sip ka sa mga Marcos, tapos medyo aanggulo ka sa mga Duterte. Kasi nga, parehas kayo ni Bongbong. Wala kayong bayag, wala kayong paninindigan. Mag-aano kayo? Maglalaro kayo kung saan kayo merong pakikinabangan, dun kayo. So, diretso natin. Alam niyo na eh. Anyway, ang ating pong title ngayon pong araw na to, sabi po natin, Impeachment versus VP Sara, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yun ang topic niya. Malabo pa daw sa sabaw ng pusit yung impeachment ni Inday Sara. Kita mo, meron siyang atake kay Inday doon. Ano yun? Pusit. Di ba? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Alam naman natin na yung mga makakaliwa ang tinatawag kay Inday Sara, pusit. Tama? Kasi ang nagpauso ng pusit na yan si Franz Castro. Dahil daw ang mga Duterte ugaling pusit, kapag mahuhuli na, magbubuga daw ng tintang maitim. So yun yung sinasabi niyang malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero ang topic niya, impeachment ni Inday Sara. So kita ninyo kung gaano katalino si Katunying. Ayaw talaga niyan sa mga Duterte. Pero inuutusan niyan ng Malacanang na alam nila na konektado ka sa amin eh. So medyo ka ha? Medyo magdudute-Duterte ka ngayon ha? Iglesia ka pa naman. Magdudute-Duterte ka ha? Oo. Pero tumitira pa rin siya habang yung kanyang topic supposedly favorable sa mga Duterte, pero
yung ano niya, title niya, merong pailalim na tira kay Inday Sara. Pusit ang ginamit niya eh. Di ba? Tama? Tama? Hmm. Ayan nga. So, kung diyan yung makikita mga bossing na ano na itong si Katon Ying talagang meron siyang ugaling kakaiba. Kaya ngayon pinupulaan siya. Natatawa siya kasi nga tinatawag siya ng mga kasamahan niya ngayon na tinatawag siya ng mga kasamahan niya ngayon na siya daw ay ang tawag din doble cara, DDS na loyalista, loyalistang DDS, and so on and so forth. Pinagtatawanan niya yung kanyang mga kasamahan. Bakit? Kasi hindi alam nung kanyang mga kasamahan kung ano talaga ang play nilang dalawa ni Bongbong Marcos. Oo. Hindi nila alam kung anong play nila ni Bongbong Marcos, kaya pinagtatawanan niya na tinatawag siyang DDS na loyalista noong mga kasamahan niya sa pambubudol. O sige, diretso pa natin mga boss. Again, pusit ang ginamit niya. Pwede na bang mas malabo pa sa sabaw? Ay, mali pala. Mas malabo pa sa ihi ng isang bagong panganak. Yung impeachment kay Inday. Pwede naman ganun eh. Di ba? Pero ang ginamit niyang reference, pusit. Diretso. Tanong nyo, bakit? Dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte. Sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte? Siyempre, yung pong mga left-leaning groups, busit na busit kay VP Sara. Bakit po? In fairness kay VP Sara, she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo. Kaaway po niya NPA, kaaway po niya ang mga... Sabi ni Arcely, may nakakakilala ba sa INC kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villam? Sige nga, banatan nyo nga yung mga INC, Arcel. Si Mary Grace Piatos nasa Malacanang. Nasa Malacanang si Mary Grace Piatos. Si Kokoy Villamin, ewan ko, hanapin nyo. Ano niyan, trabaho niyo yan. Hanapin nyo kung nasan yung mga tao na yan. At saka, isa pa, hindi nyo na problema yan, Arcely. Problema na yan na COA. At sinabi ng COA na wala silang nakitang problema sa confidential funds ni Inday Sara noong 2023. Kaya kahit anong pag-iiyak ninyo tungkol kay Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, meron na pong statement ang COA at sinasabing wala silang nakitang problema sa mga expenditures ng Office of the Vice President. Klaro yon, Arcely ha? Klaro yon. Sige. Para at least may natututunan kayo dito, hindi yung puro bash lang kayo ng bash Mary Grace Piatos. Putang ina ninyo, natatandaan ninyo yung Mary Grace Piatos, yung Kokoy Villamin. Natatandaan niyo yan, pero yung flood control ng 1.5 billion per day, binabaha pa rin tayo. Pukin ang ina nyo, hindi nyo natatandaan. Yung Maharlika funds na hanggang ngayon, putang ina niyan, magtatatlong taon na, wala pa rin nangyayari sa Maharlika funds. Pinagkukuhanan nila yung pera ng GSIS, SSS at kung sino-sino pa. Yung PhilHealth na pera, kontribusyon natin para sa pagpapagamot ng mga Pilipino, kinuha nila. At madami pang iba. Natatandaan nyo yung Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin, pero yung mga pinagnanakaw nila sa bayang Pilipinas, hindi nyo natatandaan? Tang ina ninyo. Mga bobo talaga kayo. Diretso mo, Katon Ying. Yung gold reserve na binenta, tang ina nyo, sabi ni Bright. Ha? Binenta na gold reserve, hindi nyo na natatandaan, pero yung mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, hanggang ngayon, yun pa rin ang pinagpuputok ng mga butsi nyo. Nagsabi na nga ang COA, okay na. Wala nang problema. Paano may impeach si Inday? Makakaliwang grupo. At doon sa punto na yon, ako din naman ay very consistent. No love lost tayo sa mga grupong makakaliwa. Ang totoo, bagamat ating pong sinasang-ayunan na ang bawat isa magkaroon ng kalayaang mamahayag, subalit kung magkamisan ako pinasasaktan kapag ka po ang nire-recruit po nitong mga... Again, ang pinapakita ko dito, si Katon Ying na tila mo
patas, ganun siya eh. Ako si Katonying na patas, para akong banateros. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ganun yung style ni Katonying ngayon. Pero maniniwala ba kami sa'yo, Katonying? Kayo maniniwala sa'yo, bakit? Putang ina, aso ka ng mga Marcos eh. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong baliktad mo, putang ina, nambubudol na naman kayo. Nambudol na kayo noon, nambubudol na naman kayo ngayon. You are placing yourself as, kung pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pero, for the longest time, ngayon, hindi mo naman kino-call out lahat ng mga kahayupan na ginagawa ng pinagtatanggol mong administrasyon. Wala ka namang masabi tungkol sa gold reserve, sa PhilHealth, at sa kung ano-ano pang sinabi mo lang na generically corrupt ngayon, and bongbong, you need to act on it. Ganun lang. Pero hindi mo ni-specify kung ano yung mga corruptions na sinasabi mo. So ako, para sa akin, maganda yung mga sasabihin ni Katonying dito para sa kaso ni Inday. Kasi yun naman talaga katotohanan. Alam din naman ng Malacanang yun. Alam din naman ng Congress yun, yung sinasabi niya. Pero binubudol tayo nito. Gusto niya, nakakakampi na natin ulit si Katonying. So syempre, manonood kayo lahat sa kanya. Kasi kakampi na natin siya. Tapos biglang magpo-propaganda ulit yan para sa mga Marcos. O kayo, nanonood na kayo sa kanya, nasanay na kayo sa kanya, mabi-brainwash na naman niya kayo. So ano mangyayari ngayon sa inyo? Magiging zombie na naman kayo. Ganun lang yun. Kayo talaga. Hindi nyo naiintindihan yung mga galawan nila. Check natin yan. Okay, diretso. Ito ay ang mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa ating mga paaralan. So, on that particular aspect, sasabihin ko, ang Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si VP Sara, kapanalig po natin doon po sa pagpuksa ng recruitment ng mga kabataan natin para po mamundok, para po lumaban sa pamahalaan dahil ayaw natin na ang mga batang ito maging kalaban po ng pamahalaan. Kung meron man pong excited na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, aside from the civil society groups, of course, di ba, nagbigay na ng statement ito pong sina Franz Castro. Yun, Kaya sila po nakita nyo nakita nyo yung positioning ni Katonying. Okay, nakita niyo yung positioning niya. Ako po, pagdating sa mag-amang Duterte at saka kay Inday Sara, wala akong masasabi. Talaga naman. Very consistent yan. Talagang pagdating sa laban sa insurhensya, kaisa ako dyan. Ganun siya eh. Ganun siya. Hindi niyo nakukuha yung play? Just recently, si Bongbong Marcos, sinabi niya na wag i-impeach. Wag i-impeach. Alam naman natin na ang punot dulo nitong kaguluhan na to, yung pinsan niya tsaka yung asawa niya. Pero pinapaniwala ni Bongbong Marcos through yung PR niya, yung mga PR stunt niya na hindi ano yan, hindi importante yan. Hindi importante yan. Mauubos lang ang oras natin diyan. Wag na tayong wag na tayong diyan. Wag na tayong mag-impeachment, sayang yung panahon. Hindi naman importante yan. Yun yung play niya. So, ito naman si Katonying, kailangan niyang mag-explain. At considering na siya ang messenger ng Malacanang, kailangan ni Katonying iposisyon yung sarili niya na patas siya. Kasi pag patas siya, lumalabas na si Bongbong Marcos, patas din katulad niya. Parang ito si Katonying, spokesperson to ni Bongbong Marcos sa social media eh. 'Di ba? Sige, diretso pa natin. Gahain na impeachment at in fact binanatan pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi nito na ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, please do not file impeachment complaints. Nakikiusap, hindi nag-uutos. Nag-file po ang 16 na signatories po yata ito. Kinuha nilang nakikiusap daw si Bongbong Marcos, hindi daw nag-uutos ha. Please, walang sinabi si Bongbong Marcos na please. Oo, Katonying. Panoorin niyo yung mga interviews ni Marcos tungkol doon. Wala siyang sinabing please. Ang sinabi ni Bongbong doon is, wala na nag-leak na. So, paninindigan ko na. Hindi ako pabor sa impeachment na I am urging the Congress to not file impeachment complaints for Inday Sara because
walang may tutulong na maganda yan sa bayan natin. Ang daming problema. Ganun. Hindi niya sinabi na please. Talaga to si Katon Ying, oh. Halatang halata eh. Pero sige lang, maganda naman yung sinasabi niya tungkol ito yung katotohanan din naman yung sinasabi niya eh. Kailangan niya kumbaga painan tayong mga Duterte into liking him again para makinig tayo sa kanya ulit. Oh, syempre pag nakinig tayo sa kanya ulit, magpapasok siya ng propaganda for Marcos katulad niyan. The president doesn't want an impeachment for Inday Sara. He's saying please, nakikiusap siya. So it's as if si Bongbong pa ang kakampi, parang lumalabas na hindi masamang tao si Bongbong. Ayaw nga niya eh. Congress lang naman na may gusto. Makakaliwa lang naman na may gusto eh. Ayaw niya eh. So dinidistance ni Katon Ying si PBBM sa galaw ng mga makakaliwa. Kaya nyo naman pigilan yun eh. Tama? Di ba? Kaya nyo naman pigilan yun. Sa message, merong sinabi. Alam naman natin, ransang liba na yung message na yung planted. Di kayo naman. Oh. Pinapaliwanag ko na nga sa inyo, pinagpipilitan nyo. Pa-planted nga yung message na yun. Dito nyo malalaman. Dito nyo malalaman. Sinong gago ang presidente magme-message kay Katon Ying? Presidente, sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay ang tila mo nung panahon ni PRD official na nagva-vlog for PRRD. But never nag-message directly si PRD kay Banat Bay. Madalas, mga secretaries ni PRD nagme-message kay Banat Bay, mga chief of staff niya yung nagme-message kay Banat Bay. Hindi mismong presidente direkta magme-message kay Katon Ying para sabihin na ayaw ko na please sabihin mga Congress, blah blah blah. Sige, diretso. Ang spokesperson, si dating Justice Secretary, dating Senator Laila De Lima, at ang nag-endorso po ng impeachment complaint na ito ay walang dilit iba kundi si Akbayan Party List Representative Perry Sendanya. So grupo po ni Risa Ontiveros to. So alam nyo na. Ito pong impeachment complaint na inihain na ito ay karapatan pong isampa ng sino mang mamamayan basta meron po siyang batayan. At ito po ay gugulong kapag ang requirement po kailangan may at least one member of the House na mag-i-endorso nito. Before anything else, gusto ko lang palang ulitin yung kasi ito natatawa ako dun sa mga Ito na naman. Tapusin nyo muna to, huwag kayo nagmamagaling. Hindi naman si BBM nag-message kay Katon Ying. Pero sasabihin nga dito ni Katon Ying. Okay, sasabihin nga dito ni Katon Ying kung saan galing yung message na yan. Again, si Katon Ying ang naglabas. Si Katon Ying ang official na kaibigan nila dyan sa social media. Okay? So it's impossible na yung usapang private nakasama si Katon Ying doon sa chat group na yun, or kung ibinigay man kay Katon Ying yung na yun, yung message na yun, it's unusual na yung ganun kadelikadong statement ilalabas ni Katon Ying. Dapat ang maglalabas nun PCOO o PCO. Diba? Kaya nga yun yung sinasabi ko na it is unusual na a message direktang ibibigay isisend kay Katon Ying para ilabas niya. Unusual. Usually, dadaan yan sa PCO. PCO yung maglalabas ng statement. Hindi vlogger. Kuha nyo? Kuha? BBM vloggers nung kinonfirm ng Pangulong Bongbong Marcos that he really sent messages to the leaders of the House na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara. Di ba tinawag nila akong yung mga pro-BBM vloggers na ako daw ay fake news peddler, fake news king, etc. etc. Nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos
na totoo ang ating pong impormasyong nakuha, na totoo na siya ay tutol sa impeachment. Kuha? Nakukuha ninyo? Ang nag-send talaga, si Presidente, nakuha niya. Nakuha niya. So, ibig sabihin, may access siya doon. Nandoon siya. So, kanino sinend? Sa kanya. Sa kanila. Nandoon siya eh. Tama? Kasama siya doon eh. So, nakuha niya doon. So, sinend sa kanya o hindi? Sinend sa kanila. Nandoon siya. Kinuha niya eh. Sabi niya, nakuha sa sinend. O nagsorry man lang ba tong mga pro-BBM vlogger sa atin? Ha? May nagsorry ba sa atin dyan? Hindi ba nila? Wala magsusorry sa'yo sa mga yan. Kasi sa totoo lang naman, ganito mga bossing, yung mga BBM vloggers, blindsided yan. Bopols siya mga yan, walang mga alam yan. Nagko-komentaryo lang yung mga yan according doon sa siguro sa mga bayad sa kanila. Pero, mababa ang tingin ng Malacanang sa mga BBM vloggers. Bakit? Tingnan mo, anong pinakain sa kanila nung pinapunta sila sa Malacanang? Ensamada, tapos yung mga media, may paraffle pa ng iPad at saka ng motor. So, walang information na nakakarating sa mga kupal na mga yan, na mga BBM vloggers na yan. Kaya nga pinagtatawanan sila nito ni Katen Ying. Wala kayong alam sa play namin. Ginajudge nyo na ako, pero wala kayong alam sa play namin at ayaw kong sabihin sa inyo kung ano yung play namin. Bakit? Kasi nga, mga bopols kayo. Wala naman kayong mga bilang. Therefore, ang nagpaplano ng galawan, kami-kami lang. Kasi nga, wala naman kayong alam. Binayaran lang kayo para sirain yung mga Duterte vloggers, para makipag-away sa social media, mang troll. Pero yung totoong galawan ng Malacanang, wala kayong alam. Bakit? Kasi nga, hindi kayo dapat pagkatiwalaan kasi nga mga bopols kayo. So ito sinasabi ni Katon Ying dito, wala kayong kaalam-alam, banat kayo ng banat sa akin, tapos biglang totoo pala. O ano ngayon? Nagsorry ba kayo sa akin? So it just shows na ito si Katon Ying, wala ring tiwala sa mga BBM vloggers dahil mga pulpul talaga yung mga yan. Sila sinabing, ako tama pala si Katon Ying, vindicated si Katon Ying. Wala. Walang nagsorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong magsorry. Sapagkat totoo yung ating sinabi. Ang ginawa ninyo, dahil sa hiyang-hiya kayo na kung ano-ano sinabi nyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi nyo ngayon ay, bakit mo inilabas yung private communication? Bakit mo... ito na, ilalabas niya na. Oh, noon daw sinabi niya yon, galit na galit daw sa kanya yung mga BBM loyalists. Ganyan sila eh. Oh, ganyan sila. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nung mga panahon na binabanatan ni Pebbles Talakera yung mag-asawa, putang ina, muhing-muhi sila kay Pebbles. Pero biglang bumaliktad si Pebbles sa hindi malamang paraan, dahilan. Tayo na, kabati na nila ngayon. Ganun katangay ang mga yan. Ganun kabopols ang mga yan. Sabi ko nga sa inyo, maganda sinasabi nito ni Katon Ying sa ating mga DDS. Kumbaga pabor sa ating mga DDS nung sinasabi ni Katon Ying. Kung ako, engot ako, I will just pick this up and ibabash ko lang yung mga loyalista dahil isang loyalista yung kumo-call out sa inyo. Pare-parehas na mga pulpul kayo. Pero hindi. Gets ko yung play. Gets ko yung play neto ni Katon Ying na pumuposisyon, kunyari nasa gitna siya. Para magkaroon siya ng mas marami pang engagement kasi may mga Duterte na manonood sa kanya ulit and then pag may engagement na siya, ipoposisyon niya na ulit yung pagtatanggol niya sa mga Marcos. Yun yung agenda talaga nito ni Katon Ying. Hindi naman ito mantakay mo, mahal pa rin niya yung mga Marcos kaliwat kanang kabulastugan na nangyayari sa bayan ngayon. Di ba? Hindi pa rin siya bumabaliktad sa mga Marcos. Nakikita naman na natin kung anong kahayupan na nangyayari ngayong administrasyon na to. So ito, hindi to susugal sa atin. Makikihalo lang ito sa atin para makuha niya ulit yung loob natin and then hihilain niya kayo ulit pabalik into praising Bongbong Marcos. Kaya ingat kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, you challenge yung mga napapanood ninyo because kung gullible tayo masyado, mabubudol na naman tayo ng mga to. O dapat tayo, nag-ano na tayo, yung natututo na tayo sa mga pagkakamali natin na
ang bumudol sa atin, sa inyo, yung mga vloggers din naman. Di ba? Diretso, dito niya sasabihin kung tungkol dyan sa text. Isinapubliko ang private communication. Yun na ang sinuutan nyo. Hindi nyo ba lang sinabing, uy, tama pala si Katon Ying. Sorry ha, sorry Katon Ying ha, kung ano-ano sinabi namin sa iyo. Sorry ha. Tama ka pala, kami pala ang mali. Hindi nyo masabi yon. Bakit? Sapagkat ang gusto nyo, lagi kayong tama. Kahit mali na kayo, tama pa rin kayo. Totoo naman yan. Kumbaga, Katon Ying want us to hear. Kumbaga, gusto niya maging masaya tayo sa naririnig natin sa kanya. He's giving us what we want to hear coming from a BBM loyalist. Nakukuha ninyo? Nililigawan kayo ni Katon Ying. Binabanatan niya yung mga BBM vloggers para iniisip niya siguro kasing bobo tayo ng mga loyalista na nung binanatan ni Pebbles Talakera yung mag-asawa kung ano nung kaadikan ng sinasabi niyang ginagawa nila, galit na galit sila, tapos bumaliktad lang, binanatan lang ni Pebbles ang KOJC, ang mga Duterte, mahal na nila ulit si Pebbles. Gusto nila tayong maging ganun. Ginagawa ni Katon Ying yung gusto nating marinig, sinasabi niya para kiligin tayo, yes, kakampi na natin ulit si Katon Ying. Pero hindi niya ini-specify kung ano yung mga issues niya sa gobyerno ni Marcos. Sinabi lang niya na corrupt ngayon. Pero hindi niya ini-specify kung ano yung corruption. Hindi niya hinihimay. Hindi natin siya kasama sa PhilHealth issue. Sa flood control issue, hindi natin siya kasama. Sa issue ng gold reserves na binenta, hindi natin siya kasama. Basta, sinasabi lang niya, corrupt ngayon. Dapat, Mr. President, act on it. Magsalita ka na. Ay, ganun lang siya. Kasi nga gusto niya kayong makuha ulit. Pag nakuha niya kayo, pasasayahin niya kayo konti, magdo-Duterte content yan, tapos biglang hihilain niya kayo ulit dun. Na ang Marcos hindi yan kaaway ng mga Duterte. Na ang Marcos ay unity team. Gusto niyan, sana ayusin natin ang mga Marcos at mga Duterte. Na ganito ganyan. So, budulan na naman yan. Tama? Paano mo paayusin yung putang ina in the first place? Sila sumira. Hindi naman sumira mga Duterte. Ang sumira naman sila eh. Kino-call out niya ba yung pinsan niya sa pinaggagawa ng pinsan niya? Hindi po ganun si Katon Ying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi. Yung, banateros na siya. Magkakaparehas tayo ng opinion ay ng gusto mangyari, pero putang ina, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So si Katon Ying, banateros na. Galing. Ang galing mo, Katon Ying, ibang klase ha. Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Katon Ying, bakit mo inilabas yung private communication? Alam nyo ba kung bakit ko nakuha yon? Ayun ha. Alam nyo ba kung bakit inilabas ko yon? Ayun ha. So, play na talaga yun. Kuha nyo. Alam nyo ba? Galit na galit sa akin, bakit ko nailabas yun eh? Alam nyo ba kung bakit ko nakuha yun? Kung paano ko nakuha yun? Alam nyo ba kung bakit ko nilabas yun? Yun ang tanong niya. Ulit, diretso. At alam nyo ba kung kanino galing yun? Huwag kayong diba? Kinat. Tumalon. Alam nyo ba kung kanino galing yun? So, ibig sabihin, nilik talaga ni Katon Ying yun. Utos sa kanya yun. May pinanggalingan yun. Sinend yun sa kanya. Ngayon, sino yung kanina nagsasabi na hindi naman sinend kay Katon Ying yun eh. Hindi naman ganito yun eh. Hindi naman ganyan yun eh. Eto na siya na nagsabi Alam nyo ba kung saan ko kinuha yon? Alam nyo ba kung sino nag-send yon? Alam nyo ba kung bakit ko inilabas yon? Sabay cut. Sabay cut. Yan yung sinasabi natin na huling-huli sa bibig. Ulit ha, baka hindi nyo na-gets. Kayo. Hindi po ganun si Katon Ying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi.
Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Katunying, bakit mo inilabas yung private communication? Alam nyo ba kung bakit ko nakuha yon? At alam nyo ba kung bakit inilabas ko yon? At alam nyo ba kung kanino galing yon? Oh, di ba? Oh, alam nyo ba? Ibig sabihin, sinasabi niya na blindsided kayong mga BBM vloggers. Wala kayong alam. Hindi nyo alam yung aming play. Which is true. Miski akong Malacanang hindi ko papaalam sa mga bobo na mga vloggers na binayaran ko na kung ano yung galawan ko kasi mapipreempt. No, tingnan nyo, kinat. Huwag kayong Oh. sinasabi natin sa Oh, di ba? Oh. alam nyo ba kung bakit ko nakuha yon? At alam nyo ba kung bakit inilabas ko yon? At alam nyo ba kung kanino galing yon? Huwag kayong sinasabi natin. Oh, di ba? 2 beses kinat. Bakit? Meron siyang binitawan doon na sensitibo. May binitawan siyang sensitibo na kailangan tanggalin. Na kailangang ikat. Nakita mo, tumalon 2 beses eh. Kasi mabibisto siya doon. So everything is parang lahat ito scripted, lahat ito pinagplanuhan na nila. Itong si Katunying, inutusan to. Hindi ito nagsasalita ng kung ano yung talagang gusto niyang sabihin. Nagsasalita ito si Katunying kung ano yung nasa script, kung ano yung propaganda nila. Nagsasalita siya sa ganun. Again ang ginagawa nila ngayon is what they are doing is sinasabi nila yung mga gusto natin marinig. They are telling us what we want what we want to hear coming out from sa kanila. Tapos dahil gullible tayo, mababantingin talaga nila sa atin eh. Gullible tayo, we will start liking him again because pumupunta na siya sa mga Duterte, nakikisimpatya na siya sa mga Duterte, so magko-content ngayon mga vloggers. Katunying, binanatan ng mga BBM supporters. Di ba? O di syempre, lahat ng mga nanood, halimbawa ako, yun ang play ko dito or ang pagkakaintindi ko sa ano niya is, Katunying, kakampi na natin. Katunying, parang banateros din pala. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, bla 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 bla. So ngayon, yung mga nanonood, halimbawa ako si vlogger ganito, ganun yung positioning ko na kakampi na natin si Katunying. Ano mangyayari? Yung mga nanonood sa akin will start liking Katunying again. Will start watching Katunying again. Marami sa atin, hindi na nanonood sa kanya Marami sa atin, tumalikod na sa kanya dahil alam natin na pakawala na siya ng administrasyon so babalik kayo ngayon sa kanya. O pagbalik nyo ngayon sa kanya, mahuhumaling kayo ulit sa kanya. Tapos ngayon, hindi nyo namamalayan na dodoktrinahan niya na ulit kayo. Makakababalik kayo ulit ngayon doon. Dadami kayo ulit doon sa mga nabubudol na naman kayo. Mind conditioning, sabi ko sa inyo, mga galing to mga mainstream media to Kami, ako lalo, check na check ko yung mga ganitong galawan because critical ako I think, nag-iisip ako Hindi mo ako basta-basta halimbawa, ikaw may sinabi ka sa akin, makikita mo ako na nag-a-agree sa'yo pero nek-nek mo. Nag-iisip ako, iniisip ko kung chinachorot mo ako hindi. Alam ko, I can smell itong mga ganitong klase ng tao from miles away. Amoy ko na yan sila. Yun lang ang masasabi ko. So dito, makikita mo na kinat pa nga niya So ibig sabihin, yung pag-leak niya ng message na yon, it was all orchestrated or lahat yan planado. Hindi yan kasi parang sinabi ni Bongbong doon sa interview niya wala na nag-leak na di ba? So yes, patututuhanan ko na lang yung message na yon. Tapos nagpaliwanag siya. Ang sabi ni Bongbong wala na nag-leak na So parang hindi alam ni Bongbong. Parang banas si Bongbong na nag-leak. Gets ninyo? Pero dito sinasabi ni Katunying, alam nyo ba kung kanino galing yon? Alam nyo ba kung sino yung ano yon? Alam nyo ba kung bakit ko nilabas yun?
Nakukuha nyo? So, nilalaro tayo nitong mama. Maganda yung sinasabi mo para kay Inday. Okay ka dun. Pero kung ang isang agenda mo is to, itong mga ano na to, itong mga loyalista, or itong mga DDS ay makuha mo ulit para makinig sa'yo, wala na. Walay na. Oo. Hindi na sila magtitiwala sa'yo. Maraming salamat sa pagpanig mo sa mga Duterte. Pero hindi pa rin kami naniniwala na patas ka. Bakit? Hindi mo di ba? Hindi mo binabatikos kung ano specifically issues mo sa administrasyon ni Marcos eh. Kasi kung talagang patas ka, kung para kang barateros na pagtama palakpakan pag malibanatan, specifics. President Bongbong Marcos, I am calling you out dito sa PhilHealth issues na to. Dito sa gold reserve issues na to. Dapat ganun. Hindi eh. Never mo silang ginanon eh. Therefore, kanila ka pa rin. And the fact na kanila ka pa rin, kinukonsinti mo pa rin yung mga ginagawa nila. Maaaring pumopropaganda ka na patas ka kunyari, pero hindi mo pa rin sinusunog yung connection mo with them kahit na alam mo naman sa sarili mo na corrupt talaga sila. Sa ibang BBM vloggers, pagka mali kayo, sabihin yung mali kayo. Hindi lang sa BBM vloggers, pati sa mga DDS. Pagka mali kayo, mali. Hoy, kami pag mali kami, inaamin namin, sir. Pag mali kami, inaamin namin. Tsaka hindi kami mali sa sinuportahan. Kami mga DDS, hindi kami mali ng sinuportahan, Katunying. Sumuporta kami sa tama. Sumuporta kami doon sa sinasabi mong lumalaban sa insurhensya. Sumuporta kami sa sinasabi mong lumaban sa mga adik. Sumuporta kami doon sa sinasabi mong lumalaban sa corruption. So hindi kami mali. Wala kaming mali na sinusuportahan. At walang maling ginagawa ang mga Duterte. Wala, sir, wala. Walang maling ginagawa ang mga Duterte. So kung mali kami, ano yung pagkakamali namin? Sa inyo, maraming pagkakamali. Pag tinanong mo nga yung mga basher nyo dito kung anong nagawa ni Bongbong sa Pilipinas na significant, wala kayong maisagot eh. So wala kaming mali, sir. Wala kaming mali. Kung meron man, bigyan nyo kami ng sample kung ano yung mali namin. Kasi kami, ang ginagawa lang naman namin, sumusunod kami sa mga Duterte. Kung ano yung pinaglalaban ng mga Duterte, doon lang naman kami. Sa nakikita namin, walang maling pinaglalaban ng mga Duterte. Hindi naman nila sinabi na yung drugs for ano lang, yung mga hindi lahat ng nagda-drugs addict, yung iba ginagamit lang for livelihood or para tumaas yung energy nila sa trabaho. Wala naman kaming ganun. Ikaw nga, hindi mo kinall out yung PNP chip nung sinabi yun eh. Maraming mga issues ang kinaaaniban mo na sinisita namin, specific yung mga issues namin sa kanila na hindi mo naman nire-reactionan. Diba pag mali, hindi pwedeng... Hindi mo man lang nga sinabi, ikaw bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ikaw bilang nagmamahal sa inyong simbahan, hindi mo nga kinall out yung ginawa ng mga kapulisan doon sa KOJC na yung katedral nila. Simbahan nila, panambahan nila. Alam ko, importante sa mga iglesia yung panambahan eh. Hindi mo nga kinall out yung mga pulis doon at hanggang ngayon, hindi mo pa kinocall out yung mga pulis eh. Hindi mo nga sinasabi na mali sila doon eh. Paano kami maniniwala sa iyo, sir, na patas ka? Mali na, pangangatwiranan pa kung saan kayo nagsusuot ngayon. Katunying, mali yung ginawa mo, bakit mo binilabas yung private communication? Baka magulat kayo pagka nalaman nyo kung paano nakarating sa akin yun at kung bakit nailabas ko yun. Ayun, di ba? Di ba? Ayun. So baka magulat kayo pag nalaman nyo kung paano nakarating sa akin at bakit inilabas ko yun. Ibig sabihin, meron talagang nag-utos sa kanya na ilabas yun. Sino? Alam mo si Inday Sara. Alam mo si Duterte. Hindi naman nila alyado yan. So sa kanya rin mismo nanggaling na talagang utusan siya. At merong kumukumpas sa kanya. Di ba?
Meron kumukumpas sa kanya. O, tama ito sinabi ni ano, ni Defenders of the Sun. O, kinall out mo na ba si BBM? Sinabihan mo na ba siya na, sir, para matapos ng lahat ng to, total, ako naniniwala ko, hindi ka talaga addict. Para matapos ng lahat ng to, sir, tara, magpa hair follicle test na tayo para matapos na tong kahibangan ng mga DDS na to. Di ba? Kinall out mo na ba si BBM tungkol doon? Hindi pa. Hindi, walay. Di po ba? Hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo yun. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lalabas yun kung hindi ako humingi ng permiso para ilabas yun. O, ganun. Nadje, hindi humingi ng permiso, walang nagbigay sa iyo ng ng go signal, or kung hindi ka kasama doon sa propaganda core, yung core group ng propaganda propaganda group. Humingi siya ng pwede ko bang ilabas to? Pwede ko, syempre, di ba? Sige, yan nga ang plano natin eh. Ilabas mo talaga yan para tapos biglang ganito. Magkakasama kayo sa pagpaplano sa propaganda, huwag nyo na kami lokohin. Na lang kasimple. Hindi po ba mga kababayan? Going back dito po sa bakit natin nasabi na malabo pa sa sabaw ng pusit. 8 araw na lang. Sabaw ng pusit. Ito maganda naman yung paliwanag niya dito. This is really obvious. Sinasabi na rin naman natin to na wala nang time. Even si Jingo Estrada, sinasabi niya na wala nang time. Ayan. So, yan lang ang masasabi natin dito sa sa mga pinagsasabi nito ni Katon Ying. So ako, para sa akin, bahala kayo.